Sa ating video, no? So pag-uusapan natin ngayon yung magiging coverage ng exam para sa fourth monthly test. So yung ating lesson for today is this is all about differentiation of exponential functions. And since we are talking about the different formulas in transcendental functions, we have only one objective, no? Di ko na po sinama dito yung sa applications muna, no? So dito, yung main objective natin is know and use correctly the differentiation formulas for exponential functions. Okay, so under this topic, so pag-usapan po natin how to differentiate exponential functions. Siyempre may mga formula po yan at yun yung magiging form of assessment natin. So para sa first part sa ating pre-test, pwede nyong subukan na sagutan to, i-post yung video, and let's see kung ilan yung makukuha nyo. Okay, kung gusto niyo na po na tuloy-tuloy lang yung panonood, so gusto niyo lang matutunan, magkaroon kayo ng idea about dito, so sige po, pwede niyo pong ituloy, no? Okay, so under this topic, we have two formulas. Okay, yung main formula natin is Euler number, no? Makikita niyo po siya. So we have Euler number E and naka-raise po siya sa U. So how to differentiate this uh, problem, no? So, e raised to u. Paano po natin siya i-differentiate? So, simply, ang ginagawa lang po dito is ikakopy nyo po siya, itong given natin na Euler number. So, copy lang po. Whatever the exponent, ikinakopy lang po siya. Kahit may constant siyang katabi, you need to copy. Then, ang next step po dyan ay kung ano yung exponent, is kukunin nyo lang po yung derivative. I-multiply nyo lang po dito sa Euler number. And that's it. Meron na po tayong derivative. So another form of this problem, no? So is kapag yung base naman natin is not Euler number. So let's say mga natural numbers lang siya, mga 2, 3, mga ganon. Basta hindi po siya less than 0. So pag differentiate naman yan, ikakopy nyo lang din siya pero meron siyang additional na multiplier, yung natural logarithm of the base. Then, multiply by the derivative of the exponent. So, ito lang po yung dalawang formula na tatandaan nyo kapag tayo ay nagdi-differentiate ng exponential function. So, ngayon, dito po sa topic na to, meron tayong law of exponents, yung properties ng natural logarithms na ina-apply, no? So, dapat po, marunong po kayo nito. Kasi sometimes, baka may makita kayo na dalawang Euler number. So, paano i-differentiate? So, basically, kapag meron kang dalawang Euler number na nakamultiply, simply, ang ginagawa lang naman dyan is simply copy the base and you can simply add the exponent. Okay? Kung ganito naman, e raised to x times e raised to negative y, you can combine this. So, magiging e raised to x minus y na lang po siya. Kung nakadivide siya, e raised to x over e raised to y, so magiging e raised to x minus y naman po siya. So, sa natural logarithm, so kapag meron pong x, l, and y, nagiging natural logarithm of y to raised to x po siya. Okay, so sige, umpisahan natin yung ating problem. So dito sa first example, we have find the derivative of y equals 3 a raised to 4x minus 3. So dun sa formula natin, nakalagay po dun na kapag Euler number, so ang gagawin lang po dyan is ikakopy lang po siya. So nandito, ikakopy lang natin siya. Kaya ang gagawin natin is simply itong 3 e raised to 4x minus 3 together with the constant, ikakopy po siya, then imumultiply lang po siya doon sa derivative ng exponent. So ano ba yung derivative ng 4x minus 3? So di ba ang derivative niyan ay 4. Kaya yun na po yun. No? So then isi-simplify na lang natin. Meron tayong dalawang constant dito, yung 3 at yung 4. So simply multiply natin. 3 times 4 is 12, then e raised to 4x minus 3. So meron na tayong derivative. So ganun lang siya kasimple, no? So, dito ngayon, sa next example is we have find the derivative of y equals 2 e raised to 4 tangent x minus 3. Same lang nung kanina, no? So, kukunin lang din natin yung derivative ng exponent na 4 tangent x minus 3. Then, ikakopy lang natin itong 2 e raised to tangent x minus 3. So, ikakopy natin siya. Ayan, ikakopy natin. Then, itong 4 second squared x, this is the derivative of 4 tangent x. Yung minus 3, since constant po yan, so 0 yung derivatives. Kaya meron tayong 4 second squared x. Then multiply by 2,
So, magkakaroon po tayo ng 2 times 4 is 8. So, alin yung unahin nyo? Yung Euler number or trigonometric function. So, madalas po ang inuuna is Euler number, kaya e raised to 4 tangent x minus 3 followed by trigonometric function na second squared x. So, this will be the derivative of y equals 2 e raised to tangent x minus 3. Okay, ganun lang no. So, kapag alam niyo na po yung dating lesson natin, yung differentiation of may transcendental functions tayo dito, yung trigonometric functions. So, ayan. So, apply na lang po natin. Okay, for example number 3, we have find the derivative of y equals 6e raised to cosecant, 4 cosecant 3 minus 2x. Again, yung first step natin, ikakopy lang natin siya. Ayan, ikakopy natin. Pagkakopy natin, so punta na tayo sa exponent. Since this is a trigonometric functions, we have a formula for finding the derivative of trigonometric function. If there is a constant, first is copy, then yung cosecant, since nagsisimula yan sa letter C, negative po yan, ayan, negative. Ang derivative ng cosecant u is simply cosecant u cotangent u. So yung negative nilagay na natin dito, kaya cosecant, yung angle copy, cotangent, yung angle copy, and last, huwag kakalimutan yung angle, no? Yung derivative ng cosecant 3 minus 2x, ang derivative niyan is simply 3 is 0, negative 2x is simply negative 2. Ay, ito na po yung magiging du. And then, simplify na lang po. Negative 2, no? I-multiply natin sa negative sign, that is positive 2. Ita-times natin sa positive 4, that is positive 8. Then, i-multiply natin by 6, that is 48. Again, uunahin natin si Euler number. At panghuli na po yung cosecant u, 3 minus 2x, cotangent u, 3 minus 2x. And that's it. We have now the derivative of y equals 6 e raised to cosecant 3 minus 2x. So, madali lang, no? So, kasi yung ating formula is nandun na po yung lahat ng gagawin natin. So, dapat lang alam nyo dito yung previous lesson natin. Yan. Okay. So, dapat kabisado nyo na po yung derivatives of trigonometric functions and other formulas dun sa previous lessons. Okay, in our next example, ayan. So, more on trigonometric function po yung nilalagay ko rito. Ayan, para ma-master nyo po talaga siya, no? Tapos na tayo dito, pero dito po nakikita natin na applied pa rin siya dito sa Euler number. Kasi pwede siyang gawing u. Ayan, hindi lang mga algebraic functions. Okay, so dito po, y equals 8 e raised to 4 cosine 3x squared minus 3. Again, ang technique is ikakopy natin siya. Yan, ikakopy natin. Umpisahan natin yung derivative ng exponent. There is a constant of 4. Copy lang po yun. Again, doon na tayo sa cosine 3x squared minus 1. Since cosine, that is c, syempre, nagsisimula yan sa letter c, that is negative. Ang derivative ng cosine is sine. Yan, 3x squared minus 1. And, don't forget yung yung u, no, yung angle, na 3x squared minus 1, the derivative of 3x squared is 6x, yung negative 1 is 0. Then after this, isi-simplify natin, we have 6x yan, times negative 1, 6x, negative 6x times 4, negative 24x, at yung negative 24x, i-multiply pa natin sa another constant 8, that is negative 192x. Then Euler number, copy, yung sign po, so copy, then we have now the answer. Ayan. So, madali lang, no? Okay. So, another one, we have find the derivative of y equals 10 e raised to x cubed minus 2x squared minus 1. Again, Euler number lang naman po siya, kaya first step, copy. No, copy. Then, don't forget, yung x cubed, ang derivative ay 3x squared. Yung negative 2x squared, ang derivative ay negative 4x. Negative 1 is 0. So, dito po, marami nagkakamali sa ganito. Ang tamang pag-simplify po kapag ka binomial is you need to use parentheses, no? Kaya yung 3x squared minus 4x, ita-times natin sa 10, that will be 30x squared, negative 4x times 10 is negative 40x. But you need to use open and close parentheses. Then yung Euler number is copy. Ito po is pwede na nasagot, o kung gusto niyo pa pong i-factor kasi factorable siya, yung greatest common factor ay pwede nating i-factor siya sa 10x, pero allowed na po yan sa derivative. So, pwede na po yan. Okay, and that's it for this example. So, next is yan. So, paano kung yung base natin is constant, hindi na siya Euler number. So, under na po siya dun sa formula natin na a raised to u. No? Kasi yung a natin dito is
uh, is not equals to -1. No, hindi siya pwedeng mag less than 0. So, pag ganito po, class, may formula naman tayo, a raised to u times natural logarithm of a multiplied by the derivative of the exponent. So, ibig sabihin, basta alam niyo yung formula, madali pong makuha yung derivatives. Kaya kung susundan natin, so we have 5 raised to 2x, ikakopy lang po natin yan, according sa formula, magmumultiply lang tayo ng natural logarithm of the base, yung a is yung base natin, yan, times ln 5. Then, last step is yung derivative ng exponent na 2x. Ang derivative lang naman yan is 2. Kaya, i-simplify na po natin ito. Paano ba yung pag-simplify? So, basically, pag ganito po, yung 2, ita-times mo kay natural logarithm of 5. Kasi si natural logarithm of 5 po, this is a constant. Yan. Kumbaga, pag in-input natin yan sa calculator, meron po yung value. Kaya pwede mo siyang i-combine dito. So, hindi siya pwedeng isama kay 5 kasi exponential po yan, no? O, hindi pwedeng 2 times 5, 10, tapos raised to x. So, mali po yun. So, dapat 2 times natural logarithm of 5, then 5 raised to 2x. Ito po is accepted na nasagot. Yan, tinatanggap na po yan. At meron pa siyang ibang format, yung kanina, di ba, na pag nakita natin na yung characteristic na natural logarithm is pwede po kasi na if you have y ln x, no, kapag meron kang y ln x, so pwede po itong y gawin mong exponent dito, no? Pwede po 'yon. So magiging ln x magiging raised to y. So ibig sabihin, itong 2 pwede mo siyang gawing exponent ng 5. Kaya ang 5 squared is 25. So magiging natural logarithm of 25. Then dapat po pala ay merong parenthesis na ginagamit. Hindi pwedeng wala kasi imagine natural logarithm of 5, kung di ka gagamit para magiging natural logarithm of 255 raised to 2x, which is incorrect, di ba? Kaya dapat meron po siyang parenthesis. And that's it, no? Para dito sa problem na to. Okay, proceed tayo sa next. Ayan. Ito na po yung pinaka-complicated part ng ating lesson. Parang madali lang siya, no? Y equals 8 raised to 2x. Pero dalawa po kasi yung solution dito na kapag ganito po, pwede na natin siyang gamitan directly ng formula. So, since yung base natin is a constant, so applied po itong formula na to, no? So, ito yung formula na to. So, okay. So, ang gagawin natin, for the derivative, ikakopy natin. Yan, copy. The natural logarithm of the base is ln 8. And derivative ng 2x is 2. Yan. Okay, and then after this, isi-simplify natin. Itong 2, ita-times natin kay natural logarithm of 8 because this is also a constant. Kaya 8 raised to 2x times 2 raised to natural logarithm of 8. However, pag tinignan po natin yung problem, yung natural logarithm of 8 o yung 8 po, pwede po siyang gawing exponential function. So, magiging 8 equals 2 cube. So, anong meron? Kasi meron ka kasing 2 dito. So, kumbaga, ang mangyayari po, class, is yung 8, which is equals to 2 cube, magiging 2 raised to, ikakopy natin. I-copy muna natin. So, magiging 2 raised to 3 raised to 2x na po siya. Ayan, no? Times 2 natural logarithm of 8. Okay, so ibig sabihin, class, ang ginawa lang natin dito, itong 8 na to, papalitan natin ng 2 cube. Okay, napansin nyo yung 8, palitan natin ng 2 cube. Since naka-raise sa 2x, i-raise natin sa 2x. Ayan. Then after this, yung 3 times 2x, syempre, pwede mong i-multiply yan. Magiging 2 raised to 6x times 2 natural logarithm of 8. Then, ito po yung meron. Ito pala po yung kakaiba sa problem. Ito kasing 2, dito po, itong 2, saka yung 2 dito, meron tayong rule na kapag the same base, pwede nyo po siyang i-combine. Yan. Pwede nyo siyang pagsamahin, pag-isahin na lang, ang gagawin lang, i-add yung exponent. Kaya ang mangyayari, yung isang 2 dito, isasama natin dito. Yan, kasi pareha sila. So, pag pinagsama natin sila, yung 6x, magpa-plus siya ng 1. Yung 1 po, kukunin natin sa exponent ng 2. Then, may matitira ka pang natural logarithm of 8.
Ayan. So, therefore, ito na yung magiging sagot natin. Natural logarithm of 8 times 2 raised to 6x plus 1. Ayan. Medyo naging komplikado po yung ating problem dito kasi yung pagko-combine ng mga base, no? So, pwede tayo mag-combine ng base kapag merong parehas na base. Okay. Pwede rin nating i-simplify na agad yung problem. So, before yung ganitong style. Halimbawa, nakita nyo 8. Pwede na nyo nang gawin niya na another solution po ito. Pwede nyo siyang gawin na 2 cube. Yan, 2 cube raised to 2x na magiging 2 raised to 6x. Kumbaga, hindi agad natin i-differentiate. Pag napababa natin yung base, kasi dito sa solution 2, ang ginawa is yung 8 raised to 2x, pwede mo siyang i-simplify. Nasasabi natin na nasisimplify natin yung exponential function kapag yung base na pababa natin, no? Kumbaga ang concept niya parang sa mga halimbawa sa mga fraction, 'di ba? Kapag 4 over 8, hindi pa talaga yan naka-lowest term, dapat gawin mo siyang 1/2. Ganon din dito sa base, kapag yung base mo meron pa siyang mas mababa, yun yung simplest form niya. Parang ganun yung concept na meron sa kanya. So kaya pag dinifferentiate natin, so although tama naman na i-differentiate mo ito diretso, pero meron siyang simplest form na tinatawag. At yun yung hahanapin natin. So dito magiging 2 raised to 6x. Then again, dun sa formula natin, yung base, lagay ka lang ng natural logarithm of the base, which is ln 2. Then 6x, derivative is 6. Then after this, ito, paano pag ganito yung problem? Dito po kasi, hahanapan natin ng, ay sisimplify natin, di ba may 6, ita-times natin dapat siya sa ln 2. Pero pwede po kasi na yung 6 gawin mong 2 times 3. Yan, gawin mong 2 times 3. So that, yung isang 2, i-combine mo sa kanya. So, kumbaga, kunin mo yung isang, kasi naka-multiply naman yan eh. Kapag naka-multiply, di ba, pwede mong kunin yung isang base lang, and then yung exponent, then i-add mo yung another exponent. Kaya meron tayong 2 raised to 6x plus 1. And then yung 3 dito, yan yung ita-times natin kay ln 2. Magiging 3 natural logarithm of 2. Pero paano lalabas yung sagot natin kanina na natural logarithm of 8? O syempre, again, yung 3 kasi, pwede mong gawing exponent ni 2, no? Magiging 2 cube. At yung 2 cube, 2 times 2 times 2, that is 8. Yan, meron tayong natural logarithm of 8 times 2 raised to 6x plus 1. So, mapapansin natin na parehas siya dun sa naunang solution natin. Okay, so hanggang dito lang po tayo. At sa libro nyo po, merong mga questions under exponential functions, differentiation of exponential functions, at meron na din po kayong activity class na pwede nyo sagutan. No? So, yung activity nyo po ay kakaiba. Ginawa ko po siya na may choice po kayo, pumili kayo ng mga tanong dun sa reference na binigay ko sa inyo sa libro natin. At least 10 items, you're going to discuss how to differentiate exponential functions. And that will be your written works or quiz and also your activity, no? Para kung bumaba sa exam, so makabawi po kayo sa activity and sa written works. Okay, so I'm hoping na nakuha niyo po yung concept ng differentiation of exponential functions. So, and then, practice na lang po yung gagawin niyo. Hanggang dito na lang po tayo. And thank you. So, abangan niyo po yung aking susunod na video. So, ipag-usapan natin yung differentiation of logarithmic functions. So, hanggang dito na lang po tayo and